Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako nga po pala si Robin, taga Mindanao. Pero narito na ngayon nakatira sa Taguig. 50 taong gulang na po ako ngayon. May apo na rin sa kasalukuyan. Gusto ko lang ibahagi ang naging karanasan naming mag-asawa noong bago pa lang kaming nagsama at naroon pa nakatira sa Mindanao. Nagmula po ako sa pamilyang mangingisda. Kaya iyon na rin ang hanap buhay na natutunan ko. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral hanggang high school. Pero kahit sa panahon namin noon, kung high school lang ang natapos mo, talagang budigero, pahinante, o construction laborer lang din ang bagsak mo. Dahil nasa probinsya lang kami, kaya kung magko-construction ako, ay doon pa sa ibang lugar o sa mga maunlad na bayan. Noong mag-asawa ako, ay nagpasya akong sumama na lang sa isang pangisdaan. At least sa ganoon, ay araw-araw kong mauuwian ang asawa ko. Ang bahay naman namin noon ay katabi lang din ng bahay ng mga magulang ni Mrs. Kaya kapag papalaot ako, ay doon muna siya nakikitulog. Wala po akong bisyo, Sir Carl, noon. Ang matatawag ko lang sigurong bisyo ay iyong matatamis. Lagi akong may dalang candy o di kaya mumurahing chocolate. Nagbabaon ako nang hindi bababa sa 3 candy kapag papalaot. Hindi ko yun ipinapakita sa mga kasamahan ko dahil kapag may humingi, hindi naman ako makakatanggi at kulang na ang pampa-energy ko sa buong magdamag. Makalipas ang 3 taon magmula noong mag-asawa kami ng aking misis, ay nabuntis na ito. Kaya naman tuwang-tuwa ako. Brad, painom ka naman. Buntis na pala si misis mo eh. Akala ko baog ka. Biro pa sa akin ni Ulong. Sira ulo, bakit naman ako magpapainom? Ikaw nga nakalimang anak ka na. Kahit isang beses ba, napainom mo ako? Ibibili ko na lang ng gamit ng baby ko ang ipapainom ko sa'yo. Sagot ko pa sa alaskador kong kasamahan sa pangisdaan. Ito naman di na mabiro. Lalo pa akong naging masipag noon sa aking pagtatrabaho sa pangisdaan kasi may paparating na akong supling na pagkakagastusan. Alam naman po nating lahat, lalo na iyong mga taga-probinsya, na uso ang hingi sa tuwing may dumadaong na mangingisda. Kaya kapag dumadaong kami, ay may mga nanghihingi, lalo na mga matatanda, at binibigyan ko rin ang mga ito. Ako kasi ang tagalagay ng mga huli namin sa ice chest. Iyong mga hindi masyadong magagandang isda ay itinatabi ko, pambigay, bilang pakikisama na rin sa mga kalugar namin. Merong matandang babae ang madalas mag-abang sa amin. Tuwing dadaong kami, ay naroon na agad ang matandang babaeng iyon nakaabang. Ang asawa niya naman na lalaki ay naroon lang din nakatayo sa malayo. Naisip ko nga na malakas pa naman ang kanilang katawan, bakit kaya hindi sila mamingwit para may pang-ulam din sila? Hindi iyong araw-araw na lang nakaabang para manghingi, na para bang dinadampot lang namin ang isda sa laot. Ang mahal na kaya ng gasolina, tapos pagod at puyat pa namin, tapos hihingiin lang. Pero anyway, mahirap na iyon ipaliwanag sa mga matatanda. Basta kapag meron silang nakitang isda, kahit halos kulang pa iyon sa mga pahinante at hindi mo sila binigyan, madamot ka na agad para sa kanila. Iyon talaga ang masama sa ugali ng tao. Gumawa ka ng 10 mabuti, tapos magkulang ka ng 1 beses, makakalimutan na nila ang 10 mabuti na ginawa mo. Bago kami dumaong, ay naghatian na kami ng pang-ulam. 1 pirasong tambako lang iyon, pinaghati-hatian namin
para naman may maipang sabaw at malagyan ng malunggay pagka-uwi, pampainit ng sikmura. Bali ang share ko ay 4 na hiwa lang. 2 noon ay sa amin ni Mrs. tapos ang 2 naman ay ibibigay ko kina biyenan. 5 sila doon. Kasi maliban sa mag-asawang biyenan ko, naroon din ang panganay nila na iniwanan ng asawa na may 2 anak. So bali 5 sila. Ipangsasahog na lang nila sa gulay yung 2 ibibigay ko. Sumalubong sa amin si Aling Yoli. Siya iyong matandang babae na madalas manghingi ng isda sa amin. Hindi pa siya sobrang matanda. Mga nasa mahigit 50 lang siguro. Sinalubong niya ang mga kasamahan ko. Lahat iyon ay wala lang ang sinagot sa kanya. Mga balasubas kasi ang mga iyon, lalo kapag wala kaming huli na maibibenta. Mainit na ang ulo at naninigaw pa. Noong ako na ang huling bumaba ng bangka, ay sinalubong rin ako ni Aling Yoli. Sabi noon sa akin, "Iho, ang dadamot naman ang mga kasama mo. Bigyan mo nga ako dyan, kahit 3 hiwa lang, nang may maipang ulam kami sa tanghalian at hapunan." Medyo pautos na boses na pagkakasabi niya pa sa akin. Sabi ko naman, "Hala nay, pasensya na po. 1 pirasong maliit na tambako lang po ang huli namin eh. Pinaghati-hatian lang namin. Tag-4 na hiwa nga lang kami." "Oh, tig-4 naman pala kayo. Eh di akin na ang 3 dyan." Nagulat ako sa tinuran niya. Anong tingin niya sa akin? Walang pamilya? E papaano naman ang pamilya naghihintay sa akin? Pero imbis na magpakita ng kagaspangan ng ugali, ay sumagot na lang ako sa magalang na paraan. "Pasensya na po nay, 2 bahay pa kasi ang maghahati nito. Kulang na po masyado. Lalagyan na lang siguro namin ito ng maraming malunggay para makadagdag na rin sa bigat ng tiyan." "Kayo talagang mangingisda. Ang dadamot nyo. Akala mo naman, nagrerenta kayo kapag nangingisda kayo sa dagat. Tandaan mo ang araw na ito, iho. Hindi ko ito makakalimutan na ipinahiya mo ako." Wika niya pa na medyo mataas na ang boses, kaya tinalikuran ko na lang. Kasi wala na akong mapapala kung magtatagal pa ako sa harapan niya. Tapos na akong magpaliwanag. Pagkarating sa bahay ay sinabi ko kay Mrs. na ibigay niya na lang siguro kina mama niya ang lahat ng isda na dala ko. Doon na lang lutuin. Tapos kumuha na lang siya ng kanyang ipang-uulam. Magbabagoong na lang ako. Nahihiya kasi ako na makihati pa roon. Obvious naman na kulang pa iyon sa kanila. Sinunod naman ako ni Mrs. kasi mahal na mahal niya rin ang mga magulang niya. At noong panahong iyon, may sakit ang kanyang ina. Kaya sila na lang ang nag-ulam noong dala kong isda. May sinaing na rin naman noong dumating ako. Kaya naghugas lang ako ng katawan tapos kumain na. Kumuha lang ako ng kalamansi at sili sa likuran ng bahay na inilagay ko sa bagoong para medyo ma-enjoy ko naman ang aking pagkain. Matapos makakain ay natulog na ako. Hanggang hapon na ang tulog na iyon dahil sa kinahapunan ay aalis ako uli para pumalaot. Bandang 2:00 ay nagising ako dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Nagpunta na ako ng banyo at nagbawas. Tapos na ako makapagbawas pero ganun pa rin kasakit ang pakiramdam ko. Pinahiran na ni Mrs. ang tiyan ko ng gaas mula sa lampara. Iyon kasi ang ginagamit namin na pangbanyos o panghaplas kapag may masakit na tiyan. Pero walang pagbabago. Nasusuka na ako. Kaya binigyan niya ako ng timba. Nahihirapan na kasi akong tumayo. Biglaan din ang panghihina ng aking mga binti. Nagsimula na nga akong sumuka pero puro tubig. At ang nakakapagtaka dahil maalat na tubig iyon na para bang tubig dagat. Umabot na lang ng pasado 4:00 ng hapon
ay nagpapatuloy pa rin ang masamang pakiramdam ng aking tiyan. Kaya sinabi ko na kay Mrs. na puntahan na ang may-ari ng pangisdaan at sabihang hindi muna ako sasama dahil masama ang lagay ko. Noong makabalik siya ay wala akong malay, kaya natataranta siyang ginigising ako. Dali-dali niyang sinundo sa kabilang bahay ang biyenan kong lalaki at dalawa niyang pamangkin para samahan kami sa bahay. Nagtanong naman ang biyenan ko kung ano raw ang kinain ko. Sabi naman ni Mrs. na kanin lang naman at bagoong. Kung ano-anong herbal na ang pinainom nila sa akin para sa sakit ng tiyan at kabag. Pati ilang tasang mainit na tubig. Kahit masakit ang tiyan ko, ay pinilit ko pa rin itulog baka sakaling maibsan. Doon na pinatulog ni Mrs. ang dalawa naming pamangkin sa aming bahay para may kasama siyang magbabantay sa akin. Pasado 10:00 na yata iyon ng gabi nang maramdaman kong tinapik ako ni Mrs. "Rob, masakit ang tiyan ko." Nagising naman ako agad sa tapik niyang iyon. "Ha? Bakit? Ano bang hinapunan mo?" "Kanin at sinabawang isda lang din naman. Wala rin ako ibang kinain." Namimilipit na rin noon si Mrs. sa sakit ng tiyan. Nag-aalala ako sa kanya dahil nasa 4 na buwan pa lang ang kanyang ipinagbubuntis. Baka makunan. Tapos nakarinig kami ng huni ng uwak sa labas. Pero mas magaspang ang tunog noon. Doon ko na na-realize na hindi na normal ang nangyayari sa amin. Mukhang may kinalaman na sa kababalaghan dahil inaaswang na rin kami. Pinilit kong bumangon para gisingin sina Roy at Arnel, mga pamangkin ni Mrs. na naroon natutulog sa may paanan namin banda. "Roy, Arnel, gising." "Ha? Bakit po, tito?" "Roy, sunduin mo si Papa. Tapos ikaw naman, Arnel, pagkalabas ni kuya mo, itarangka mo agad ang pintuan. Roy, sabihin mo kay Papa, sumasakit na rin ang tiyan ni tita mo." Agad naman akong sinunod ng dalawa. Maya-maya pa ay naroon na si Papa o iyong tatay ni Mrs. "Anong nangyari dito, Rob?" "Pa, si Gina po, sumasakit na rin ang tiyan. Tsaka may naririnig akong huni ng aswang sa labas." "Lintik na yan. Mukhang tayo na ang target ng mga aswang ngayon na. Sino ba ang huli mong nakausap?" Si Aling Yoli po, pa. Sinalubong ako kahapon para manghingi ng isda." Dahil sa wala nga kaming huli, maliban sa isang pirasong isda na pinaghati-hatian namin para pang ulam, kaya sinabi kong pasensya na. Sa susunod na lang kapag may huli. Ayun po, nagalit na at kung ano-ano ang mga sinabi. Hindi niya raw makakalimutan ang araw na pinahiya ko siya dahil hindi ko siya nabigyan ng isda. Walang hiya talaga ang mag-asawang iyan. Ang lalaki ng katawan. Hindi magtrabaho para makakain ng alaga nila. Nasasanay na sa panghihingi. Hindi naman sila kumakain ng hinihingi nila. Ha? Sino po pala pa ang kumakain noon? Di iyong apo nila na naiwan sa kanila ng nag-iisa nilang anak. Matagal na kasing usap-usapang aswang ang mag-asawang iyan. Tapos may bagong lipat rito na biniktima nila ang anak na sanggol. Kaya sinugod sila. Mabilis silang nakatalon sa bintana. Kaya ang anak nilang babae ang nakita. Nanay iyon noong batang nasa kanila ngayon. Kaya iyon ang pinagbabaril. Buhay daw ng anak ang inutang. Kaya buhay din ng anak nila ang kinuha. Tapos pinagbabaril pa sila sa talahiban. Pero hindi na natamaan. Iyong ipinapakain nila sa apo nila ang kanilang hinihingi sa kung kani-kanino. At kapag hindi nagbigay, ay makakatikim ng lupit nila. Inaaswang talaga. Anong gagawin natin pa? Tanong ko pa rito. Nagsalita namang muli si Papa. Arnel, samahan mo ako. Susunduin natin si Tata Julio. Yung albularyo dito sa atin. Ikaw naman, Roy, kunin mo yung itak sa kusina
mag-abang ka. Kapag may kumalos ko sa dingding o sa bubungan, saksakin mo agad. Agad nang umalis ang biyanan kong lalaki kasama ang isa niyang apo. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nakabalik na sila kasama ang albularyong si Lolo Julio. Agad niyang tinawas si Mrs. maging ako rin. May inusa lang siyang orasyon kay Mrs. tapos gumaan na ang pakiramdam nito. Meron din siyang ipinasuot na medalyon, pangontra daw iyon. Noong okay na si Mrs. ay ako naman ang tinawas. Naku iho, kinulam ka ni Yoli. Itaas mo nga yung damit mo. Ginawa ko naman ang sinabi ng matanda. Nakita kong may mga gumagalaw sa tiyan ko. Abot-abot naman ang kaba ko sa aking nakikita. Kulang na lang, tusukin ko ng kutsilyo ang sarili kong tiyan para mailabas ang kung anumang gumagalaw sa loob. Inutusan ni Lolo Julio si Roy na magpaningas ng uling, tapos ilagay daw sa kaldero. Inilagay naman iyon sa ilalim ng upuan at doon ako pinaupo para mausukan na may halong kung ano-anong mga dahon. Pero mas kilala ko sa amoy ang nakahalong kamangyan. Ilang saglit pa ng pagpapausok sa akin ay meron siyang isinulat sa papel, tapos inilagay sa basong puno ng tubig. Iho, inumin mo ito para mapalabas na natin ang mga inilagay sa tiyan mo. Agad ko naman iyong tinanggap at tuloy-tuloy na ininom. Gusto ko na kasi talagang mailabas ang kung anumang naroon sa tiyan ko. Nakakatakot kasi tignan. Matapos kong makainom, ay pinalabas na muna ng albularyo ang lahat sa aming silid, tapos humingi ng timba. Akala ko naman ay pagpapasukahan sa akin. Iho, hubarin mo na ang shorts at brief mo. Sisirit na yan, maya-maya lang kaunti. Agad ko naman siyang sinunod. Ilang saglit lang ay gumuguhit na ang sakit sa aking tiyan. Nakaupo na ako noon sa isang maliit na timba. Pasintabi po sa mga kumakain ha, dahil ilang saglit lang ay sumirit na nga, pero sobrang sakit. Para akong nagluluwal ng mga bato kasi bilog-bilog ang iba. Meron pa akong inilabas na parang pugitang payat at mabalahibo ang mga galamay. Pero ang marami doon ay dikya. Hindi mabaho ang lumalabas sa akin kasi raw wala pang namatay sa mga inilagay sa sikmura ko. Malinaw pa rin ang tubig na kasama roon at tubig dagat daw iyon. Hindi ako makapaniwala na maglalabas ako ng halos makapuno ng isang maliit na timba. Hindi iyon nakakadiri tignan, lalo at hindi naman mabaho, pero sobrang nakakatakot dahil imagine niyo na lang na lahat ng mga kung ano-ano na gumagalaw sa timba ay galing sa loob ng aking tiyan. Para na iyong isang bangungot. Sobra-sobra akong nagtanim ng galit laban kina Aling Yoli noong panahong iyon. Dahil gaya ng sabi ko, madalas silang mag-abang upang manghingi ng isda. Minsan lang akong hindi nakapagbigay. Buhay ko na agad at buhay ng aking mag-ina ang kapalit. Sabi ko pa sa isip ko na gaganti talaga ako. Nakatulog ako matapos kong mailabas lahat ng inilagay na barang sa sikmura ko. Si Mrs. naman ay gumaan na rin daw ang pakiramdam, pero hindi na muna siya natulog agad. Umuwi naman ang albularyo pagkatapos ng gamutan, pero si Papa ay doon na nagpaumaga sa amin. Kinabukasan, maayos na ang pakiramdam ko na parang walang nangyari. Sumama na ako uli sa pangingisda. Pero dahil sa sumisikat na noon ang buwan, kaya madaling araw pa lang noon ay umuwi na kami. Kinaumagahan ay pinuntahan ko ang bahay nila Aling Yoli. Wala kasi siya noong dumaong kami kasi madaling araw pa lang noon. Pagkarating ko sa harapan ng bakuran nila, ay galit kong isinumbat sa kanila ang pagbibigay ko ng isda.
Tapos ganun pala ang igaganti nila sa akin. Lumaban naman ang sagutan si Aling Yoli. Wala daw akong pruweba na sila ang nagkulam at umaswang sa amin. Pero kasalanan ko raw iyon dahil kung ibinigay ko raw sa kanila ang isda, edi hindi sila maghahanap ng ibang kakainin. Para sa akin ay parang inamin na rin nila na sila ang may gawa noon sa akin at nagtangka sa aking anak na nasa sinapupunan. Pinagbantaan pa ako na kapag hindi ako umalis agad ay ipapabarangay daw nila ako. Bigla naman akong nilapitan ni Papa at hinila papalayo. Sinabi niyang hayaan na lang daw, ipasa Diyos na lang ang lahat. Baka ako patuloy ang mapasama kung magsasampa nga ng kaso sa barangay o di kaya magreklamo sa pulis iyong mag-asawang matanda. Kaya wala na nga akong nagawa pa dahil tama naman talaga si Papa. Kinagabihan noon, hindi na muna kami pumalaot kasi may buwan na nga. Hirap nang makahuli kapag mga gabi na maliwanag na ang buwan. Hating gabi noon, pasado 12:00, nagising ako dahil nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya bumangon ako at nagpunta sa kusina. Naroon kasi ang CR namin. Ang dingding ng CR namin ay pawid lamang at mula roon ay masisilip ang kusina sa bahay ng biyenan ko. Nakita kong may nakasinding lampara roon. Tinignan ko kung sino. Nakita kong si Papa pala ang gising o iyong biyenan kong lalaki. Nagbuka siya ng pintuan sa kusina tapos muling sinara. May dala siyang 2 bote ng long neck tapos inilagay niya sa sako. Napaisip naman ako kung saan siya pupunta sa ganoong oras ng gabi. Gusto ko sana siyang sundan, kaso antok na antok talaga ako. Sinasamantala ko rin na matulog ng kumpleto at tuloy-tuloy sa mga gabing wala kaming palaot. Halos kakaidlip ko pa lang noong marinig kong nagkakagulo ang mga tao sa labas. Tinapik naman ako ni Mrs. upang usisain ko raw kung ano ang nangyayari, kung bakit nagkakagulo ang mga tao. Pagkabukas ko ng pintuan ay nakita kong nakabukas na rin ang pintuan at bintana sa bahay ng biyenan ko. "Roy, anong nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga tao?" Tanong ko pa sa pamangkin ni Mrs. "Hindi ko po alam, Tito. Kakabukas lang din namin ni Lolo ng pintuan." Nakita kong naroon din ang biyenan kong lalaki, nakasilip kasama ni Roy. Ilang saglit pa ay may dumaan kaming kapitbahay. "Parang Hiner, anong meron? Bakit nagkakagulo ang mga tao at nagtatakbuhan papunta sa dulo?" "Paray, ang bahay raw kasi ni Aling Yoli. Malapit nang matupok ng apoy." Tila bigla akong kinutuban sa nangyari. May duda ako kung sino ang gumawa. Maaari kasing gasolina ang laman noong mga bote na inilagay ni Papa sa sako. Sabi naman ni Papa, "Sige na Robin, isarado mo na yung pintuan nyo at bumalik na kayo sa pagpapahinga. Buntis ang asawa mo. Hindi pwedeng palaging kulang sa pahinga." "Opo pa," sagot ko naman. Kinabukasan ay usap-usapan sa buong baryo namin ang pagkasunog ng bahay nila Aling Yoli. Kasama sa nasunog ay si Aling Yoli at ang apo nilang 10 taong gulang na sobra raw maldita. Kinakatakutan nga raw sa eskwela ang batang iyon. Dahil lahat ng magustuhang gamit o pagkain ay aagawin, maging sa kaklase man o sa ibang mga grade. Kapag pumalag ang batang inaagawan ay magsusumbong sa lola at doon na magkakasakit ang batang isusumbong. Kaya marami rin ang nagpapasalamat na kasama sa nasawi ang batang iyon. Wala namang may balita kung nasaan ang asawa ni Aling Yoli dahil 2 bangkay lang ang natagpuan mula sa nasunog na bahay. Hindi na rin nakita pa sa lugar namin ang asawa ni Aling Yoli kahit kailan. Tungkol naman sa salarin ng panununog, wala ring nahuling salarin.
Mahirap din magbintang dahil napakaraming taong galit sa kanila. Makalipas ang mahigit 1 taon, nakapanganak na noon ang asawa ko. Nagpasya akong maghanap na lang ng trabaho sa Maynila. May tsuhin naman ako dito sa Taguig na isang pintor. Ang sabi noon sa akin na kung gusto kong maging pintor katulad niya, ay lumuwas lang ako at kukunin niya akong assistant muna hanggang sa matuto ako sa tamang proseso ng pagpipintura ng mga bahay. Iyon na nga ang ginawa ko. Naging assistant ako ng tsuhin ko sa karamihan ng mga project niya hanggang sa natuto na rin ako at tumatanggap na rin ng sariling project. Ang totoong dahilan kaya ako nagpasyang umalis sa probinsya dahil natatakot ako na baka balikan ang pamilya ko ng asawa ni Aling Yoli. Kahit hindi man ako ang may gawa ng panununog sa bahay nila, hindi naman malayong ako ang pagbintangan dahil ako ang huling nakaalitan at sumugod pa ako sa kanila at nagbanta. Mabuti sana kung 24 oras kong mababantayan ang pamilya ko, kaso hindi rin dahil tuwing gabi ay wala ako para sumama sa pangingisda. Mas maigi na iyong mag-iingat kaysa magsisi sa bandang huli. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Sir Carl. Maraming salamat po sa pag-accommodate sa story ko, pati na sa marami kong naging katanungan sa iyo. God bless po sa ating lahat, pati na sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Robin ng Taguig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.